Magandang umaga mga bata. Ako ang inyong guro, si Ginang Jessica Lumibaw, sa unang baitang sa Filipino. Ngayon ay may ituturo ako sa inyo. Ito ay ang pagtukoy at tamang paggamit ng mga salitang magkakatugma. Handa na ba kayo mga bata? Kung handa na kayo, ating tingnan ang mga larawan at bigkasin ang mga salitang may pareho ang tunog. Baso, paso. Lata, mata. Plato, bato. Suklay, tulay. Alon, balon. Narito ang mga huling tunog sa mga sumusunod na paris na salita. So, ta, to, ay, on. Magaling mga bata, ang inyong sagot ay tumpak. Sa ating pang-araw-araw na pagsasalita, tayo ay nakabibigkas at nakakarinig ng mga salitang magkakatugma na hindi natin inaasahang nabibigkas mula sa ating mga kausap at sa ating sariling pananalita. Ang salitang magkatugma ay mga salitang pareho ang tunog sa huli. Mga bata, upang higit na maunawaan ang mga salitang magkakatugma, ako ay may inihandang tula para sa inyo. Ang tulang ito ay pinamagatang Ang Aking Alaga. Handa na ba kayo mga bata? Ang aking alaga. Ako ay may alaga, asong mataba. Buntot ay mahaba, malinis ang mukha. Ako'y mahal niya, mahal ko rin siya. Kaya't kaming dalawa ay laging magkasama. Napansin niyo ba ang mga salitang magkatugma mula sa tula? Halimbawa, alaga, mataba, mahaba, mukha, dalawa, magkasama, niya, siya. Ano nga ba ang salitang magkatugma? Ang salitang magkatugma ay mga salitang pareho ang tunog sa hulihan. Ating pagyamanin. Lagyan ng check ang mga salitang magkatugma at X kung hindi magkatugma. Bilang isa, puso, baso. Ikalawa, mata, lata. Ikatlo, paa, siko. Ikaapat, damo, lupa. Ikalima, daliri, sari-sari. Ito ba ang inyong mga sagot? Magaling mga bata! Mga bata, ating itong isagawa. Ano-ano ang mga nasa larawan? Bigkasin at pumili ng dalawang larawan na magkatugma at isulat ang pangalan ng mga ito sa ibaba. Mata, bato, baso, saba, dahon,
plato, kahon, asong mataba, lata, paso. Narito ang mga salitang magkakatugma ayon sa mga larawan. Ating tayahin. Ano-ano ang mga salitang magkatugma sa mga sumusunod na pangungusap? Isulat sa patlang ang sagot. Una, ang aking alaga ay mataba. Ikalawa, mahaba ang balahibo ng pusa. Ikatlo, umaawit si Pipit. Ikaapat, bumili ng lobo si Lolo. Ikalima, ang payong ay nasa bayong. Ito ba ang inyong mga sagot? Magaling mga bata! Tama ang inyong mga sagot. Sana ay may natutunan kayo sa ating leksyon. Hanggang sa muli, maraming salamat!